Mapuring kalugod-lugod, magsiawit tayo sa Diyos ng Alleluia. Magsaya pagkat nakita ang dakilang buwan. Tugtugin mga trumpeta pagkat nabuhay siya. Magsiawit tayo sa Diyos na mapuring kalugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos ng Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayong unang araw ng Mayo, gunitain natin si San Jose sa titulong Ang Manggagawa. Pagdasal natin ang mga manggagawa, ipagdasal po natin ang ating mga kanya-kanyang paggawa sa buhay upang ito ay makapagdulot ng kabutihan sa atin at sa kapwa natin. Upang tayo maging marapat sa misa, alina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga nagpapamisa na mga kasama nating nagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa ng tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa katauhan. Pagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawaing iyong iniatas at makamtan namin ang gantimpala ng iyong pinangako. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, ngayon lalalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop. Magiging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ang inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy, at inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman at mailap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito. At siya'y nagpahinga sa ika-7 araw.
Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi, sapagkat sa araw nito siya nagpahinga, matapos likain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok. Hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nililika itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na pagkat ikay walang hanggan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inuutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay namin maikli lang sa panahon. Itinanim sa isip namin upang kami ay dumuno. Hanggang kailan pa ba, poon titiisin niya ring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umuwi si Jesus sa kaniyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kaniya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ng lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang kahit saan liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady Lasalat Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ngayong ginugunita po ng ating inang simbahan, ang banal na si San Jose sa titulong Ang Manggagawa. Inaanihan po tayo ng ating simbahan na pagnilayan at syempre pahalagahan ang dignidad ng paggawa. Kitang-kita po natin itong imbitasyong ito sa ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, inarinig po natin kung paano ang Diyos din ay gumawa. Dahil sa kanyang paggawa, nalikha ang tao, nalikha ang mundo, nalikha ang sandaigdigan. Patunay na ang paggawa ay mabuti. Hindi ito masama. Hindi ito kaparusahan ng pagkakasala ng tao. Sapagkat bago pa man magkasala ang tao, ang Diyos ay gumagawa na. Pati na ang tao, inutusan ng Diyos. Ang tao nalyangin ang mundong ito bago pa magkasala ang tao. Kaya hindi ito talaga originally masama. Pinahirap lang. Ginawa lang burden, ginawa lang boring, ginawa lang ding makamundo ng pagkakasala. Pinahirap lang ng pagkakasala. Pero dahil sa ang orihinal na plano ng Diyos para sa paggawa ay mabuti, nananatili itong magandang paraan para sa kabutihan
ng tao. Kaugnay nito sa Ebanghelyo ay narinig po natin kung paanong tinanggap ni Kristo ang pagtawag sa kanya ng kanyang mga kababayan na anak ng karpintero. Notice that na-offend si Kristo sa kawalan ng pananampalataya ng tao. Hindi sa pagtawag sa kanya bilang anak ng karpintero kahit na meant pejoratively ito ng mga tao. Sapagkat kailanman, hindi niya ikinahiya ang pagiging anak ng karpintero. Notice that hindi niya ito kinorek, hindi niya ito clarify, ni hindi niya ito hinadlangan na masulat sa Biblia sapagkat ang Diyos ang siyang nag-inspire sa tao sa pagsulat sa Biblia. Hindi. Kailanman, hindi niya ikinahiya ang ikinabubuhay ng kanyang pamilya, lalong-lalo na ni San Jose. As a matter of fact, ito ay kanyang pinag-aralan at hindi malayong ito rin ang kanyang naging trabaho for quite some time. Ito po ang dahilan kung bakit nakakakita tayo madalas ng imahe ng larawan ni San Jose at ng ating Panginoong Jesus na batang-bata pa, kung saan ipinapakitang nagka-carpentry, nag-aalwage si San Jose. At tinuturuan niya si Jesus, nanunood si Jesus na batang-bata pa, na hindi naman po malayo sa katotohanan. As a matter of fact, ito ay may batayan sa banal na kasulatan sapagkat sinasabi sa Luke 2:51, pagkatapos na si Jesus ay mawala at matagpuan sa templo at siya'y sumama sa kanyang mga magulang sa Nazaret at naging masunurin sa kanila. Bahagi po ng kulturang Hudyo, lalong-lalo na nung una, na sundin ng mga anak ang trabaho ng kanilang ama. Kaya hindi malayong pagkakarpintero din ang naging trabaho ni Kristo bago ang kanyang pampubliko ministeryo o bago ang kanyang paglantad upang maglingkod sa lahat ng tao. Besides, bilang Diyos na nagkatawang ng tao, ito talaga ang literal na bumuhay sa Kanya. Nagpakain sa Kanya, nagbigay ng damit sa Kanya, nagbigay ng estado sa lipunan sa Kanya. Kasi hindi naman tayo niloko nang siya'y magkatawang tao. Hindi tayo niloko ni Jesus. Dumaan talaga siya sa proseso ng pagiging tao. Kaya ito rin ang maaaring humubog ng malaki sa kaniyang pagkatao. Kasi sa pag-aalawag maaaring nahirapan siya. Kaya po pwedeng dito mas nahubog ang pagiging matyaga, masipag, at madiskarte niya. Pupwedeng may mga naging kliyente siya na mga masungit din. So pupwedeng dito mas nahubog ang pagiging mas pasensyoso niya. Siguradong maraming pumuri sa mga gawa niya kung paano po pwedeng may mga namintas din, may mga nanira din sa crafts niya na po pwedeng mas humubog sa kanyang pagiging mababang loob. Maaaring may mga naging kliyente siya na walang naging pambayad sa kanya. So dito mas naging mapagbigay siya. At syempre sa pamamagitan ng paggawa bilang karpintero, sinuportahan niya ang kanyang pamilya. Pati na ang iba. Kaya dito, mas naging matulungin, mas naging nahubog ang pagiging mapagmahal niya. But of course, bilang Diyos na totoo, nasa Kanya naman talagang lahat ang mga katangiang ito. Pero katulad din naman ng sinasabi sa Biblia, sa Luke 2:52, na siya'y umunlad sa karunungan, becoming more pleasing to God and to man. Siguradong may kinalaman sa pagunlad ng kanyang pagkatao, ang kanyang paggawa at ang kanyang pagiging karpintero. Kasi imagine na ito ang pinakamalimit, pinakamadalas niyang ginagawa simula pagkabata hanggang sa siya'y mag-30 bago siya magpubliko ministeryo at gumawa ng mga pagtuturo sa mga tao at magpakita ng mga milagro. Wala naman pong sayang sa naging buhay ni Kristo sa mundo. So kahit yung mga sinasabing hidden moments or hidden life ni Jesus na hindi naitala sa Biblia, makabuluhan pa rin po ito at malaking parte nga po nito ang paggawa ni Kristo o ang kanyang pagiging karpintero. Kaya sa buhay pa lamang ni Kristo, bilang Diyos na nagkatawang tao dito sa mundo, kitang-kita na ang pagpapahalaga niya sa paggawa. Kung ito man ay nabahira ng pagkakasala, ang pagsagip niya sa dignidad ng paggawa sapagkat lahat ng ginawa ni Jesus ay salvific. Lahat ng ginawa ni Jesus ay tumutubos. Kaya po pwedeng tinubos niya ang dangal ng paggawa sa pamamagitan ng kanyang sariling paggawa. Bukod pa, sa bilang Diyos ay sinabi rin po niya sa John 5:17 na siya at ang Ama ay patuloy sa paggawa. Kaya wag po nating ikahiya ang anumang marangal na trabaho kahit na napakahirap nito, kahit na
Maliit lamang ang sinusweldo natin mula dito. Basta't nakatutulong tayo sa iba, lalong-lalo na sa ating pamilya, at ito rin ay nagiging daan upang lalo tayo mas maging mabuting tao. Mahiya tayo kung illegal ang trabaho. Mahiya tayo na kung nakakaperwisyo tayo. Mahiya tayo kung nanloloko, kung nandadaya tayo. Mahiya tayo kung tamad tayo. Mahiya tayo kung hindi natin pinagbubuti ang ating trabaho. Mahiya tayo kung sumusweldo tayo na hindi tayo nagtatrabaho. Mahiya din tayo kung puro naman din tayo trabaho. Mahiya dinawa tayo kung tayo isa na sa mga nagiging dahilan upang ang ating pinagtatrabahuhan ay pagmulan ng kasamaan, ng bisyo, ng tsismisan, ng siraan, ng payabangan, ng pagiging makamundo, ng kabastusan, ng pagiging malaswa, sa kilos, sa pagsasalita, sa pananamit, ng takipan, ng bawal na relasyon. Mahiya po tayo pag ganyan sapagkat binabastos natin, sinasalahula natin ang isang marangal na trabaho. And whether we like it or not, kapag ganyan tayo, ay para na rin po tayo nagtatrabaho sa demonyo. At napakasobrang nakakahiya po ang ganyan trabaho kahit pa ang kita ninyo ay paldo-paldo. Kaya wag po sana nating bayaan na tayo magkaganito sapagkat kahit nataas pa ang noo natin ngayon dahil mataas naman ang sweldo, kahit pa kung ano-anong kasamaan, kasalanan ang ginagawa natin sa trabaho, ay darating po ang panahon na hindi tayo makakatingin kahit sandali lang sa ating Panginoong Hesukristo. Kung sa halip na magip ay magpahamag pa tayo dahil sa ating trabaho. Kung sa halip na pagandahin natin ang mundong ito, ay sirain pa natin ito dahil sa ating pagtatrabaho. Kung sa halip na maka-impluwensya tayo sa mabuti, nakaka-impluwensya pa tayo sa dahil sa ating trabaho. Kung sa halip na makatulong tayo, nakakaperwisyo pa tayo, ay sigurado pong mananagot tayo sapagkat sa Panginoon naman galing ang ating buhay, galing ang ating trabaho, galing ang ating mga talento, galing ang ating mga oportunidad para dito. Kaya sa Kanya rin po natin pananagutan ng lahat ng ito. Mag-ingat po tayo. Tandaan po natin, we are not called to be successful. Bonus lamang po kung ano man ang maging kita, kung ano man ang marating natin sa buhay, sa mundong ito dahil sa ating paggawa o pagtrabaho. We are called by God to be faithful. And that includes being good always, ang maging mabuti lagi, ano man ang ating marangal ng trabaho. Ito po sana mga kapatid, ang ating pag-isipan, pagnilayan mula sa mga pagbasa na ating napakinggan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, maraming salamat sa trabaho, sa oportunidad para maitaas ko ang antas ng buhay ko kasama na dito ang iba, lalong-lalo na ang pamilya ko. Tulungan mo po akong pahalagaan ito at tulungan mo po ako na maabot ko hindi lang ang mga pangarap ko, kundi mga pangarap mo para sa akin at sa mga tao sa buhay ko sa pamamagitan ng trabaho na sa akin ay binigay mo, sa pamamagitan ng mga talento na sa akin ay pinagkatiwala mo. Tulungan mo po akong maggamit sa kabutihan ng lahat ng ito nang sa gayon ay sa pagre-report ko po sa iyo sa takip-silim ng buhay ko ay masabi ko hindi ko sinayang ang ipinagkatiwala mo. Alleluia! Alleluia!
pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasal. Sapagkat ang mapagkakatiwalaan sa mga liit na bagay ay pagkakatiwalaan niya sa lalong malaking bagay. Kung lalapit ka kay Jesus, be faithful. Maging tapat ka. Maging mabuti ka sa paggawa. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Gamitin mo ang lahat ng talento at oportunidad na binigay ng Diyos sa iyo in advancing His kingdom sa mundong ito, sa pagpapabuting tao, sa pagtulong sa ibang tao. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa'yo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay, iandog sa'yo. Papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging iling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmula ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihahain ngayong sa San Jose ay ginugunita namin para mo ng awang pagbigyan ng aming kahilingang kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming iniaalay. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong sa San Jose, aming pinararangalan bilang manggagawa. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahali sa Joseng maasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Laselet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo
masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Samang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Spirit. Spirit. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wakas. Hallelujah. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglag namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban ayon sa halimbawa ni San Jose. At sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak.
Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pagkikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na pinipigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Salamat po sa inyong tiwala. Marami pong salamat, Panginoon na pong bahala. Nagkumanti sa inyo. At yun po ang lagi kong personal na dasal. Lalo na kapag tayo ay nagsisimba, nagmimisa. Thank you po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at last and live. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as one.